Matapos nang ibigay ni Carol ang chocolate kay Shu ay agad naman siyang umuwi. Tinanong nga siya agad ng kanyang pinsan kung naibigay ba niya ang regalo sa ating bida, na naibigay naman daw niya. Pero nabasa nga daw niya sa isang website na mas gusto ng mga lalaki sa Cathay ang mahinhin at may pagkapakipot. Ayos lang yan, wika naman ng kanyang pinsan, dahil sa may regalo naman daw si Carol para sa lahat ng kapitbahay nila. Gayunpaman ay hindi naman daw siguro nagbigay ng pangit na impresyon sa ating bida ang ginawa niyang pagbibigay ng chocolate. At pag-akyat nga nila ay napag-usapan ang patungkol sa pagpasok ni Carol sa eskwelahan. Handa na nga daw siyang pumasok bukas, pero sayang nga daw at hindi siya pinayagan na mag-major ng species study, upang araw-araw sanang makita si Lucio, pero bilin nga daw ng tatay ni Carol na hindi pwedeng malaman o makilala siya bilang easy to get na babae. Pag-akyat naman nila ay tinanong ng kanyang pinsan kung bakit mas nais maging estudyante ni Carol kahit pa nais siyang gawin na teacher ni Nieting. Pero pinagbabawal nga daw kasi ang relasyon sa teacher at estudyante sa Cathay. Ayos lang din naman daw sana sa kanya ang pagkakaroon ng pinagbabawal na relasyon, ngunit ayaw niya namang mahirapan si Lucio sa kanilang magiging sitwasyon. Biglang ang sumakit ang ulo ng kanyang pinsan habang naaalala ang sinabi ng tatay ni Carol na bulag na siya sa pag-ibig. Samantala sa bahay naman nila Lucio habang nag-meditate ang ating bida, ay nilabas ni Xiaoyu ang garapon na may lamang chocolate at dito ay naalala niya na ang unang chocolate na nakin niya ay si Lucio ang nagbigay. Akala nga daw niya pag lumaki na siya ay magkakaroon na siya ng sapat na pera para bilan ng chocolate at hot pots ang ating bida, kasama na din ang mga mamahaling damit at sapatos, pero naunahan nga siya ni Carol na magbigay ng chocolate sa ating bida kaya naman bigla siyang nalungkot. Sumama nga daw talaga ang loob niya matapos malaman na naunahan siya ng iba na bigyan ng chocolate ang ating bida, kaya naman minabuti niyang itago sa kanyang space ring ang mga chocolates, pero naiisip din niya na hindi maganda ang kanyang ginawa, dahilan upang mapatanong siya sa kanyang sarili kung dapat ba niya itong ibalik. Pero ayaw nga daw sana niya na kainin ni Lucio ang mga ito hanggang sa dumating naman ang squirrel, na napapaisip sa kung ano ang ginagawa ni Xiaoyu sa bubong sa 10 oras ng gabi. Matapos nga niyang makita ang hawak ni Xiaoyu na garapon ay agad niya itong pinuntahan at tinanong kung ano ang nangyari, sabay tanong na din kung pwede ba siyang makahingi ng chocolate na mukhang masarap. Para kay Lucio ito wika naman ni Xiaoyu, dahilan upang maisip ng squirrel na para sa demonyo pala ang mga chocolate, kaya mas mainam kung hindi na siya mangungulit dahil mas importante pa din ang kanyang buhay. Hindi ka ba masaya, tanong ng squirrel kay Xiaoyu? Pero tinanong lang niya ang squirrel kung halata ba at kitang-kita nga daw sa itsura niya na hindi siya masaya, sabay tanong kung dahil ba ito sa ating bida. Na agad namang kinumpirma ni Xiaoyu, dahilan upang matahimik ang squirrel at isipin na walang magandang maidudulot ang pag-aaway nila sa kanya kaya dapat niyang baguhin agad ang usapan. Pero biglang sumigaw si Lucio at sinabi na kailangan na niyang matulog dahil gabi na, agad nang bumaba si Xiaoyu at binigay ang garapon ng chocolate sa ating bida. Samantala sa Luo Cultivation College ay usap-usapan ng patungkol sa isang foreigner na babae, maganda siya wika nga nila at naka-major din sa field combat, dahilan upang mapatanong sila kung nag-umpisa na bang magkaroon ng foreigner na miyembro ang Dragnet at Snares. Iniisip naman ng ating bida na si Carol ang pinag-uusapan nila, pero ano na naman daw kaya ang plano ni Nieting ngayon at kung bakit biglang naging exchange student si Carol. Kakaisip nga ay hindi napansin ng ating bida na nakalagpas na sila sa kanilang classroom, hanggang sa napahinto ito at na-realize na may kakaiba sa kanyang paligid, muli nga niyang tinignan ang classroom at na-realize na ito nga ang kanilang classroom, pero ang alam nga daw niya ay 5 lang sila sa species study kaya nagtataka siya kung bakit madaming tao sa loob ng room nila. Huwag kang tanga at basahin mo na lang yung notice, wika naman ni Xiaoyu sabay abot sa kanyang cellphone. Dito nga ay nakasaad na kailangan muna silang isama sa ibang klase dahil sa pagkamatay ng kanilang guro. Pero kung ayaw daw nila sa mga makakasama nila ay pwede naman palitan ng klase at guro na magtuturo sa kanila. Samantala sa classroom naman ng field combat ay pinakilala ng kanilang guro ang bagong estudyante. Ito nga ay ang exchange student mula sa Europe na si Carol. Dito ay nagpakilala siya bilang Carol Lu, isang strength type awaken at si Rank na nabihag agad ang puso ng kanyang mga kaklase. Pero napapatanong naman si Lioli kung bakit parang siya yung Carol na nakikita nila sa website, pero sinabi nga ng kaklase nila na ang Carol na sinasabi niya ay isang i-rank at leader ng Nordic Immortal, kaya malabong maging exchange student siya. Sabay sinabi pa ng isa na parang magkakamukha lang ang mga foreigners kaya malamang sa nagkakamali lang siya.
Ilang sandali pa ay nagtungo si Carol sa kanyang upuan at nadaan sa tabi ni Lioli na agad nabighani sa bango ni Carol, hindi na nga daw mahalaga kung siya yung Carol na leader ng Immortals o hindi, dahil ang importante lang sa kanya ngayon ay may kaklase siyang maganda at nakaupo malapit sa kanya. Samantala pagsapit ng recess ay nag-uunahan ang mga ito upang magtanong kay Carol, na pinapakiusapan naman sila na magdahan-dahan lang dahil hindi pa siya ganun kagaling magsalita ng Kathai. Hanggang sa napansin niya ang isang lalaki na sumisigaw, masyado nga ang galit nito habang tinatanong kung ano ang mali sa kanila, dahil hindi man lang silang humingi ng pasensya matapos siyang banggain. Pero sinabi lang naman ng lalaki na lutang ang utak at kaluluwa nila ngayon, dahilan upang mapatanong ang lalaki na binangga nila sa kung ano ang nangyari. Sinabi nga ng lalaki na ang alam nila ay walang kwenta at pangit ang mga naka-major sa species study, akala nga din daw nila ay mga mahihirap o hampas lupa lang sila. Nakasama nga daw nila ang mga estudyante ng species study sa isang lesson kung saan ay inutusan silang gumuhit ng mapa. Dito ay tinanong ng kanilang guro kung bakit libro ang gamit ng ating bida sa pagguhit ng linya, sabay sinabi na mura lang naman ang ruler, wala ka bang pambili. Pero biglang nilabas ng ating bida ang isang gold bar at ginawa itong ruler, dahilan upang malaglag ang kanilang panga habang iniisip na paraan ba ito ng ating bida upang sabihin sa kanila na madami siyang pera. At dahil din dito ay nanliit ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Nasa species study na nga daw ang lahat ng katangian, wika pa ng lalaki na hindi na napigilan ang pag-iyak, at dahil sa narinig ni Carol ang lahat ng mga sinasabi nila, ay biglang tumayo ang kulot niyang buhok, habang iniisip na pwede niyang makasama ang ating bida sa isang klase. Dahilan naman upang mapatanong sila sa kung ano ang nangyayari kay Carol na masyado ang tuwa. Samantala pagsapit nga ng hapon ay inaasahan na ni Carol na makakasama niya ang ating bida sa kanilang klase, pero bigla siyang na-petrify matapos marinig na hindi sila makakapasok, dahil natapat ang oras ng klase nila sa pagbibigay ng ating bida ng mga loot nila sa Kunlun. Nalungkot nga si Carol matapos niyang malaman na hindi niya makakasama sa klase ang ating bida ngayon, pero bigla siyang mapatayo matapos sabihin ng isa sa kanyang mga kaklase na dumating na ang mga truck na hahakot sa mga loot ng ating bida. Hindi nga sila makapaniwala na ang mga truck na ito ay gagamitin para sa paghakot ng specimens, at mukhang andito daw ang mga ito upang maglipat o transfer ng mga mahahalagang bagay. Pero nakita nila si Shu na nakikipaghalikan, esteyak upon sa taong responsable sa pagtransport ng mga specimen, dahilan naman upang bahagyang matulala si Carol at mapangiti. Masaya nga daw si Carol na makita ang ating bida kahit sa malayong distansya lamang. Ilang sandali pa ay nilabas ng ating bida ang kanyang seal at sinabi na andito ang lahat ng specimen na kailangan nila. Kunin na nga daw nila lahat ng pwede nilang ikarga sa mga truck at inilabas ang isang bundok ng iba't ibang hayop na nag-evolve. Na-shock naman si Lee sa kanyang nakita, sobrang dami nga daw nito kaya tinatanong niya ang ating bida kung pinatay na ba niya ang lahat ng hayop sa Kunlun Ruins. Hindi ba't ito ang nais ni Nieting sa species study, wika lang naman ng ating bida? Dahil umpisa pa nga lang daw ay nais na ni Nieting ng libreng supply ng mutated animals mula sa kanila at pinagbigyan niya lang naman ang kahilingan ni Nieting. Nauunawaan ko ang sitwasyon mo, wika lang naman ni Lee, sabay sinabi na sigurado naman na walang masamang intensyon si Nieting sa mga nais niyang ipagawa. Hayaan mo na at wala ka naman kinalaman sa sinasabi ko, wika lang naman ng ating bida. Habang iniisip na dati ay hindi niya kaya si Nieting, pero ngayon at A-rank na si Chaos ay hahanap siya ng paraan para makabawi sa lahat ng kalokohan na ginawa sa kanya. Ilang sandali pa ay sinabi ni Lee na puno na ang 6 na truck nila, 2 truck nga lang daw sana ang dadalhin niya dito dahil ito pa lang ang unang paghakot nila dito. Pero mukhang minaliit nga daw niya ang ating bida, na sinabi lang namang magdala ulit siya ng 6 na truck sa susunod at pupunuin niya ang mga ito. Ilang sandali pa ay sinabi niya na kailangan niyang mag-text kay Zikhao dahil nanalo siya sa kanilang pastahan. Sinabi nga daw ni Ji Chao na wala silang makukuha na kahit isang specimen at siguradong nagagalit si Shu, sabay tanong kung hindi ba sila sasali sa nalalapit na cultivation competition. Pero sinabi lang naman ng ating bida na madaming labanan na siyang napuntahan, at wala naman siyang mapapalasa sa paligsahan, pero sinabi ni Lee na pwede siyang sumikat. Sinabi din ni Lee na ang mananalo ay pwedeng magsalita sa harap ng mga estudyante mula sa 7 cultivation college, at siguradong makikilala siya ng lahat ng mag-aaral. Dahilan upang mag-imagine at mapaisip ang ating bida, kung makakapagsalita nga daw siya sa harap ng 70,000 na estudyante ay siguradong makaka-earn siya ng sapat na negative points para ma-upgrade ang kanyang nebula.
Naisip niya din na pwede niyang gamitin ang pagkakataon na ito upang bumawi kay Nieting, kaya naman biglang sinabi ng ating bida na kailangan niyang maging magandang example para sa lahat at napag-isipan na sasali na siya sa kompetisyon. Dahilan naman upang maramdaman ni Lee na mayroong hindi magandang mangyayari, at naalala nga niya ang sinabi ni Ji Chao, na sa pagkakataong maging seryoso si Lu Shu ay dapat huwag niyang paniwalaan ang kahit na anong sasabihin ng ating bida. Kaya naman habang nakatingin siya sa ating bida ay iniisip niya na malamang sa nais gamitin ni Lu Shu ang competition laban kay Nieting, at mukhang malaking pagkakamali nga daw ang pagbanggit niya nito sa ating bida, kaya naman agad na siyang nagpalm at iniwan ang ating bida. Samantala sa base ng Dragnet ay sinabi ni Nieting na nakapag-submit na ng specimen ang ating bida, sinabi nga din niya na 6 na truck ang kinailangan nila upang makuha ang lahat ng mga ito at dahil dito ay natalo sa pastahan si Zujin at Ji Chao. Sabay tinanong kung patungkol na naman ba sa pamamaraan na pinag-aaralan niya ang kanyang binabasa, at kung sa tingin ba niya ay gagana ito. Pero sinabi lang naman ni Zujin na siya man ay hindi pa din sigurado at nakadepende pa din ang lahat sa pag-ensayo at master niya nito. Tinanong naman siya ni Nieting kung ano ang gagawin niya pag wala pa din siyang nakuhang sagot matapos ang lahat ng ito. Pero sinabi lang niya na hindi lahat ng bagay sa mundo ay mayroong kasagutan. Pero kung matatakot kang mag-explore sa iba't ibang bagay at pamamaraan ay wala nang saysay ang cultivation. Bigla naman niyang inabot kay Nieting ang isang file at sinabi na mula ito sa Fonts Gang, natuklasan nga daw nila na ang mga puppeteers ay inaalay ang kanilang sarili upang pagsilbihan ang hari ng banished place. Sinabi nga din daw ng mga puppeteer dati na sisirain nila ang barrier upang makabalik ang kanilang hari sa Earth. Pero ngayon ay kabaliktaran ang ginagawa ng mga ito, kung saan ay hinahanap din nila ang mga dati nilang taga-silbi upang protektahan ang Earth. Pero meron nga daw silang puppeteer na nakita 2 taon na ang nakakaraan at sinabi na nais niyang makauwi sa kanilang mundo. Kaya napapatanong si Nieting sa kung ano ba talaga ang nais ng puppeteers dahil magkakaiba sila ng nais. Pero wala nga daw nakakaalam sa sagot ni Nieting na ito, dahil ang mga masters ay binura ang lahat ng records na nangyari sa taon na yun, at matapos nga din ang pangyayari na yon ay 17 taon na naglaho ang mga puppeteers. Pero nakakatakot nga daw ang mga ito ayon kay Nieting, dahil pasulput-sulpat lang sila at wala namang ginagawa kaya hindi nila malamang kung ano talaga ang plano nila. Ayon nga daw sa records na meron sila ay mayroong 4 na puppeteers ang umatake sa Fonts Gang ng gabing yun, kung saan ay napatay nila ang 2 at nakatakas naman ang 2. Ang mga puppeteer nga daw noon ay mukhang nanghihina, at habang patuloy ang labanan ay sinusubukang tumakas ng isang puppeteer habang hawak ang isang box, pero nang mapatay nila ito ay hindi na nila nakita ang box na hawak niya. Naniniwala nga daw si Nieting na kung anuman ang laman ng box ay siguradong yun ang susi sa lahat ng misteryo sa puppeteers. Pero nagtataka ito kung bakit nanghihina ang mga puppeteers ng mga panahon na yun, dahil lahat naman daw sila ay mga A-rank, kaya napapatanong din siya kung may pumipigil o bagay ba na dahilan ng paghina ng kanilang kapangyarihan. Sinabi naman ni Zujin na ang Fonts Gang ay naniniwala na isang banal o sagradong bagay ang laman ng box na pwedeng sumire sa barrier, kaya naman hindi tumigil si Master Lee sa paghahanap nito sa Luo City. At malamang nga daw na ito din ang dahilan kung bakit hindi pa din nasisira ng puppeteers ang barrier matapos ang 17 taon. Malamang nga din daw na ito din ang dahilan kung bakit madalas magpunta ang babaeng puppeteer sa Luo City, upang hanapin ang sagradong bagay. Malamang nga wika naman ni Nieting na biglang may naalala, parang may iyak ng bata nga daw siyang narinig ng gabing yun, pero hindi naman niya masigurado dahil umuulan at bigla din itong tumigil. Naalala nga din niya ang nilalang na nakita nila sa Changbai Mountain 2 taon na ang nakakalipas, kung saan ay napagkamalan pa nilang itong puppeteer. Matapos sabihin na hinahanap niya ang bago nilang hari, anong mali dun wika lang naman ni Zujin. Sinabi nga ni Nieting na sa loob ng 17 taon ay lagi nilang iniisip na naisirain ng puppeteer ang barrier dahil sa ang hari nila ay nasa banished place. Pero kung pagbasehan niya daw ang records na meron sila ngayon, at ang sinabi ng isang nilalang na nakita nila sa Changbai Mountain, ay malamang sa bata ang laman ng box at ito din ang hari na kanilang hinahanap. Malamang nga na siya ang hari o supling ng kanilang hari wika pa nga ni Nieting. Pero wala naman ng iba na nakarinig sa pag-iyak wika naman ni Zujin, at sinabi ni Nieting na malamang sa natutulog ang bata at maikli lang ang naging pag-iyak niya kaya hindi lahat ay napansin ito. Pero kung totoong bata nga daw ang laman nito ay nasaan na kaya siya ngayon, kung lumaki na ba ito o mukha din ba siyang tao at naghahanda na wasakin ang mundo,
Pero hindi nga daw niya alam ang sagot sa lahat ng mga ito. Sabay tanong kung ilang taon na ba si Lucio ngayon, at kung kailan siya pinadala o dinala sa bahay ampunan. Bakit mo siya biglang pinagdududahan, wika naman ni Zujin? Sabay tanong kung dahil ba sa naaasar siya kay Lucio kaya niya ito pinagdududahan na hari o supling ng hari ng mga puppeteer. Pero sinabi lang naman ni Nieting na sagutin niya ang kanyang katanungan, kaya sinabi ni Zujin na si Lucio ay kakatapos lang mag-18, at kung ang patungkol naman sa panahon kung kailan siya dinala sa bahay ampunan, ay si Nieting lang din ang may access nito. Matapos naman nilang makita ang lahat ng records ng ating bida, ay sinabi ni Nieting na 3 buwan na ang nakalipas matapos ang labanan bago nadala sa ampunan si Lucio, kaya hindi ito akma sa petsa. Dahilan naman upang mapatanong si Zujin kung sa tingin ba ni Nieting ay si Lucio ang Demon King, pero kung si Lucio nga daw ang Demon King ay matatahimik na ang mundo. Mukhang si Lucio nga daw ay hindi lumalakas ng dahil sa takot ng mga tao sa kanya, isa pa ay pangkaraniwang mamamayan lang daw siya ng Cathay, sabay tanong kung may nabalitaan na ba si Nieting na Demon King mula sa Cathay o Cathy. Pero ang di nila alam ay lumalakas ang ating bida mula sa negative emotion na nagmumula sa mga tao. Samantala sa biolab habang nag-research sila patungkol sa mga mutated animals, ay napansin ng ating bida si Yishao na mabilis na tumatakbo. Kaya agad niya itong tinignan at napapaisip sa kung ano ang ginagawa ni Yishao dito sa laboratory, dahilan naman upang tawagin niya ito sa iba't ibang pangalan pero hindi pa din siya pinapansin ni Yishao. Kaya mabilis siyang hinabol ng ating bida at inalis ang kanyang sombrero at nais sanang tanungin sa kung bakit siya nandito, pero hindi niya napigilan ang pagtawa matapos makita ang muka ni Yishao. Ilang sandali pa ay tinanong niya ito kung ano ang nangyari sa kanila ni Nolan K. At sinabi lang naman ni Yishao na ayaw na niyang pag-usapan ang patungkol dito, dahil parusa ito sa kanyang nagawa. Sabay tanong kung wala bang plano ang ating bida na magpunta sa ibang bansa, pero sinabi lang naman ni Shu na kaya naman niyang magtungo sa ibang bansa ng mag-isa, kaya bakit kailangan pang kasama siya. Pero 20 yuan na nga lang daw ang pera at allowance niya araw-araw kaya hindi siya makakabili ng tiket. Sabay sabi na kasalanan nito ng ating bida na biglang tumalikod at kailangan pa daw hanapin si Yutang. Pero paglayo ng ating bida ay sinabi ni Yishao na may importanteng bagay siyang kailangan sabihin sa ating bida, dahil ang mga kinakatakot nga daw niyang mangyari ay nagkakatotoo na. Nag-mutate na nga din daw ang mga halaman sa ibang lugar, at bukod dito ay inabsorba ng mga halaman ang lahat ng mga nabubuhay sa paligid nila bilang pataba, bukod dito ay isang city na din ang nasira dahil sa mga halaman. Hindi nga daw akalain ng ating bida na mangyayari ang lahat ng mga ito habang nasa Kunlun siya. Kaya naman mas mainam kung uuwi na siya at gamitin ang Mountain and River Seal upang ayusin ang superpower sa kanilang lugar, dahil hindi niya pwedeng hayaan na mangyari din sa kanila ang sakuna na nangyari sa ibang bansa. Pagdating na sa kanilang bahay ay sinabi ng ating bida na matapos niyang makuha ang Mountain and River Seal dati, ay nagbiro siya at sinabi na pwede siyang maging Diyos sa syudad nila gamit ito, pero sino daw bang mag-aakala na ang biro niyang yun ay magkakatotoo na ngayon? Matapos nga niyang gamitin ang Mountain Seal, ay naalala niya ang patungkol sa isang bagay na napansin na niya dati. Ang area o lawak nga daw ng lugar na kaya niyang makontrol gamit ang Mountain Seal ngayon ay halos kaparehas na ng sukat ng 3 Luo City, akala nga daw niya dati ay mas malaki lang ang Luo City ng unang panahon, pero ngayon ay may iba na siyang naiisip. Nag-inject nga siya ng kanyang kapangyarihan upang magamit ang Mountain Seal, hanggang sa ilang sandali pa ay sinabi nito na nagawa niya. Na-control nga daw niya ang daloy ng superpower sa lugar, at pag ginamit niya ang kanyang star power sa Mountain Seal ay pwede pa niyang palawakin ang area na nasasakupan o lugar kung saan ay makontrol niya ang daloy ng superpower. Ang superpower nga daw na meron ng ating bida ngayon ay kayang palawakin ang kanyang nasasakupan ng ilang kilometro, pero kailangan niya din ng 8 oras upang maka-recover o replenish ang superpower sa kanyang katawan. Pero kung patuloy nga daw niyang gagawin ito ay darating ang panahon kung saan ay makontrol na niya ang lahat ng superpower sa buong mundo. Dahil sa ngayon ay isang star pa lang sa pang-4 na nebula niya ang nagliwanag, pero kung mapagliliwanag niya ang 7 bituin ay sigurado siya na mas mabilis darating ang panahon na makontrol niya ang lahat ng superpower sa mundo. Naisip na nga din niyang pagkakitaan ito, kung saan ay ibebenta niya ang superpower at ang lahat ng tumanggi ay walang magagamit na superpower sa kanilang pag-cultivate. Pero para walang maging problema ay kailangan niya daw munang subukan na manipulahin ang superpower sa mas malawak na lugar.
Nagtungo nga siya sa Liu Village kung saan ay madaming nag-cultivate gamit ang superpower, dito ay tinawag niya ang superpower, na agad naman nilang napansin matapos mawala ang buhok sa tuktok ng lalaking ito. Masyado nga ang tuwa ng ating bida at nakuha pa itong paglaruan, dahilan upang maka-earn siya ng negative points. Ilang sandali pa sa bahay ng ating bida ay iniisip nito na kailangan na muna niyang magpahinga dahil naubos ang kanyang star power, nang bigla namang tumawag si Nieting at pagsagot nga ng ating bida ay sinabi niya na hindi siya ang may kagagawan o may kasalanan.